Papasok na naman ako, 6 hours and 30 minutes lang akong magtatrabaho ngayon. Ito na nga, medyo may magandang balita na makakalabas na si nanay sa ospital. Pero yun, my anxiety attack begins since then. You know, kung ano-anong naglalaro sa isip ko, kung ano-anong pumapasok sa isip ko, kung ano-anong mga pag-aalalang inaalala ko, kagaya ng mga bayarin, kagaya ng mga gastusin, kagaya nung magiging kasi nga, wala na pag-asa yung baga ng nanay ko. Masyado na siyang nasira, natamaan ng paninigarilyo. Kaya sa mga naninigarilyo, tumigil na kayo ng paninigarilyo. Dahil sabi ko sa inyo, pagbabayaran nyo ang paninigarilyo ninyo, pwede kayong singilin anumang oras. Pangalagaan ninyo ang hiram na katawan natin dito sa mundong ito. Tandaan natin na ang buhay na meron tayo ngayon ay hiniram lang natin. Okay, hindi ito habang panahon na pinahihiram sa atin. May nakatakdang panahon kung kailan ka sisingilin. Pwede kang humaba ang buhay, pwede mong mapahaba ang buhay. Maswerte ka kung tumagal ka ng 100 na taon, pero kung hindi, ay hindi. Lalo na kapag hindi mo pinangalagaan ang katawan mo, okay? Nasa ating mga kamay pa rin ang pag-iingat sa ating katawan, sa ating kalusugan, sa ating buhay. Alam ko na minsan hindi pa rin natin mapipigilan na, alam mo yun, dahil nga pag matanda na tayo, kung ano ng mga sakit na dumarating sa ating katawan. Kahit ako na bata pa, ay marami na akong sakit. Pero inborn na naman yung sakit ko, kumbaga wala akong magagawa doon. Pero manageable naman. Pero kumbaga baka yung aking liver naman ang bumigay. Pero wag naman sana. Hiling ko lang ay wag naman sana. As of now, okay pa naman ako. Okay ako. Alam mo yun, para akong walang ay nararamdaman. Pero yun nga, nagsimula ang anxiety ko na naman, or nagsisimula na naman, dahil nga malapit na naman yung period ko, of course. Kaya ganyan. Kaya mataas na naman yung aking anxiety level. Yung racing thoughts ko nandyan. Yung chatter minds nandyan. Yun nga, inaalala ko, dahil nga lalabas na daw si nanay sa ospital, sa ICU. Hindi ko alam kung kailan, malalaman sa Monday. Kasi tinitingnan pa rin kung kaya nang tanggalin yung tubo sa lalamunan niya. Sabi ng doktor, malakas na naman kung titingnan mo siya. Pero yun nga paghinga niya is nalaman pa namin na yun nga, dahil nga sira na yung baga niya, kumbaga maging lifetime na yung kanyang oxygen. Grabe, medyo hindi ko kinaya yung mahal ng oxygen. Kasi yung rent ng oxygen daw ay 8,100. Grabe. Tapos, ang refill ng oxygen is 600. Depende pa sa paggamit ni nanay kung hanggang kailan tatagal yung oxygen. Pero sabi naman is, hindi naman laging 24 hours kabit yung oxygen. Pag lamang nahihirapan si nanay sa paghinga, yun, gagamitin ang oxygen. Grabe. Talagang, kumbaga, nasa huli talaga ang pagsisisi. Na matagal ko na yung sinasabi kay nanay, bata pa lang ako, sabi ko kay nanay, nanay, tigilan mo na ang paninigarilyo, dahil ang paninigarilyo, kailan ko ba yan, ang last na sinabihan ko pa siya noon is last 2 months ago yata, yung pinakahuli na sinabi ko sa kanya. Sabi ko, nanay, tama na ang paninigarilyo, utang na loob. Kasi pag ikaw ay nagkasakit, sino na naman ang kawawa? Kami na naman, ako na naman ang kawawa. Dahil alam nyo naman yung mga gastos, magiging mahal ang gastusin kapag ikaw ay tinamaan na ng sakit. Dahil sobrang paninigarilyo mo, nag-aalala ako sa iyo na baka wala ka ng baga o baka sira na yung baga mo. Ang tama nga ako. Yun nga, sira na nga yung baga niya. And which is hindi rin namin naagapan na sana ay naipa-check up namin. Pero hindi na pa-check up siya. Nagtataka ako bakit ganun. Yung baga naman niya is normal naman sa x-ray. Pero bakit, ewan ko, sabi ng doktor is, pero merong parang nakalagay na merong knob, parang ganyan. Nakalimutan ko na kung anong basa ko doon. Yun, may tama nga yun. Pero sabi normal, hindi ko maintindihan. Basahin ko uli mamaya. Anyways, yun nga, sabi ko kay nanay ay,
magiging mahal. Utang na loob, maawa ka sa amin, maawa ka sa akin. Kung talagang may pagmamahal ka sa amin, itigil mo na ang sigarilyo, sa akin, itigil mo na ang paninigarilyo. And then yun nga, dumating yung episode, na malalang episode niya. 8 days, 9 days later, ganyan, ay inatake siya ng parang almost heart attack. At halos nawala na si nanay, halos namatay na. Inirevive lamang siya at nabigyan pa siya ng buhay. Nadugtungan pa nga yung buhay niya. Although, yun nga, ang kapalit ay malaking kabayaran, malaking kagastusan, which is hindi naman kami mayaman, lalo na sila yung kalagayan nila, hindi naman mayaman. Kaya, yun nga, pero hopefully ay makaya ko itong financial burden na ito. Yun, kakayanin ko. Dahil wala naman akong choice, wala akong magagawa, kumbaga, kundi ang kayanin. Yun. Basta nadugtungan lamang yung buhay ni nanay, bahala na yung the rest. Well, hindi bahala na yung the rest, kumbaga, pero kakayanin ko yung the rest, kumbaga. Grabe, sobrang hirap. Yun, kagabi, natake na naman ako ng anxiety ko. Umiiyak ako gabi. Kasi nga, yung racing thoughts ko, nandiyan na naman yung mga pag-aalala ko. Sabi ko nga. Kasi nga, si nanay at yung mga kapatid ko, sila yung tipo ng tao na hindi naghahanda para sa kinabukasan. Hindi sila naghahanda pag nagkasakit. Alam mo yun, hindi sila naghahanda sa lahat ng maraming bagay. Kabaliktaran ako. Sa aming magkakapatid, siyam kaming magkakapatid ha. Sa aming siyam na magkakapatid, ako lamang yung parang proactive, ahead mag-isip. Parati ako nag-iisip, parati kong pinaghahandaan ng buhay, kagaya ng pag nawalan ako ng trabaho. Dahil nga sa anxiety ko, yun yung anxiety ko. Nagamit ko naman yung anxiety ko, kumbaga, na mai-navigate nga yung buhay ko, matukyan kung paano ang pasikot-sikot sa mundo. Ito nga ang natukyan ko. Natukyan ko na maghanda para sa hinaharap. Natukyan ko na ihanda yung sarili ko kapag halimbawa nawalan ako ng trabaho. Kung kailan ako makakabalik sa trabaho, kapag nagkasakit ako, kapag nasiraan ako ng kotse, kapag nasiraan ako ng kung ano man pangyayari sa bahay, kailangan may pera akong naitabi para doon. Pag halimbawa, yun nga sabi ko, nagkasakit ako, pag dumating ang panahon na tumigil na ako pagtatrabaho ng tuluyan, pinaghahandaan ko lahat ng yun. Sabi nung iba, yung paniniwala ng iba na masama daw maghanda. Sa totoo lang, hindi naman masamang maghanda. Although talaga nakaka-nervyos din ang maghanda kasi masyado kang proactive. Maano din yun sa dibdib. Masakit din sa dibdib. Pero, kailangan kasi hindi ka mananalo sa buhay Maghanda ka at hindi, talo ka pa rin. Kaya kailangan, maghanda ka na lang, kumbaga. Yun ang ginagawa ko. At masakit din sa dibdib ko yun dahil alam ko, inasahan ko na yung pagtanda ni nanay na sabi ko, darating ang panahon na tatanda si nanay. Darating ang panahon na tuluyan na siyang manghihina sa katawan, manghihina ang katawan. Darating ang panahon na kakailangan niya pa rin sustentuhan yung mga pangangailangan niya, kagaya ng kung magkakasakit nga siya, magkakaroon ng, yung magsusuot na ng diaper, yung pambili pa rin ng mga pagkain niya, pambili pa rin ng mga gamot. Alam kong kakailanganin niyo yun. Ngayon ay talagang matagal ko nang iniisip at pinaghahandaan. Matagal ko na yung sinasabi sa sarili ko na kakailanganin niya pa rin ng pera. So bilang responsableng tao at bilang yun nga may anxiety para sa kinabukasan, para sa hinaharap, pinipilit kong paghandaan yun kahit papaano. Hindi lang para sa kanya, para sa akin. Alam ko ngayon ay parang yung pakiramdam na doble-doble na yung ginagawa ko, doble-doble na yung paghahanda na ginagawa ko. Pero iniisip ko na lang na isa pa rin si nanay na anak ko, na kung napaghandaan ko ang buhay ng isa kong anak, mapapaghandaan ko pa rin yung buhay ng nanay ko. Yun. Kahit mahirap pero kailangan ko itong gawin dahil wala namang iba Yun. Papasok na ako sa trabaho dahil anong oras na? 6:43 na. 7 ang pasok ko. Ang labas ko ay 1:30. Grabe. Okay. Bye. Salamat po sa pakikinig at kahit paano gumagaan ang aking pakiramdam. Bye.